kay sarap na mapatid na sa tuwi na doon sa langit ay may Diyos na lagi nang nakamasid. Kaya kahit po malayo ako, alam ko po na ang Panginoon ay nakamasid sa akin, hindi po niya ako pinapabayaan. Kailangan lang po, lagi po tayong nasa Kanya. Mapalad po ako, ang aking pong ina na si Mami Beth ay alagad ng Divine Mercy. At lahat po ng mga sakripisyo o ang mga pananampalataya niya dumadaloy po sa aming mga anak niya. Pero lagi ko pong iniisip na di ako maging dapat kampante para doon lang. Importante po na ako po mismo, sa sarili ko, ay may sarili pong pakikipag-ugnayan sa Kanya. Para po gabayan niya ako, wag po akong maligaw. Dahil po mahirap pong mamuhay sa ibang bansa. Lalo na't nag-iisa po ako. Pero gumagawa po si Lord ng mga paraan at kaya po siguro nagiging mas madali po sa akin. Kaya nga po ang sabi ko, Ama, pangako sa iyo, hindi magbabago. Ikaw lang ang pupurihin ko kahit ako ay lumayo. Hindi magbabago, sa iyo lamang ilalaan ito. Ang pag-ibig ko'y alay sa'yo lamang, kung kaya Ama dapat mong malaman. Ako ay sa'yo magpupuri, ako ay sa'yo maglilingkod. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan, dahil ako ay sa'yo magpakailanman. Taong 2003 po, nang nakilala ko po si Apo. Noong mga panahon po na yun, nagbabarko po ako. Umuwi lang po ako dito paminsan-minsan. Dumating na po sa point na sinabi ko po sa sarili ko na pagod na ako. Lord, sabi ko, bigyan niyo naman po ako ng work o chance na makapagtrabaho sa ibang bansa para po magkaroon po ako ng magandang buhay, mabigyan ko po ng kaginhawahan ng mga magulang ko. At para rin po makatulong rin po ako sa mga kapwa ko na nangangailangan ng tulong. Gamitin niyo po ako para po, ibadaman niyo po sa akin kung sino yung mga nangangailangan at para po matulungan ko po sila. Napakaswerte po namin at nakilala po namin si Apo Kunching. Mula po nung nakilala po namin siya, nung mga biyaya po na dumarating sa amin ay siksik ligliga dumaapaw. Basta ang sekreto lang po doon, marami pa nagsasabi bakit daw po napakaswerte kong tao, lahat daw po ng hiniling ko, natutupad, madali ko daw pong nakukuha. Simple lang po ang sagot doon, huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Lahat po, ialay po natin sa Ama. Nung pang-araw-araw po natin na pagsubok sa buhay, isipin po natin na pagsubok lang yun. Hindi po niya ibibigay sa atin yun, kundi po natin kayang pagtungubay ang kasama siya. Mahal na mahal ko po si Apo Kunching dahil po sa kanya, nagkaroon po kami ng way para po madagdagan pa po namin ng aming pananampalataya at pagmamahal sa Ama. Kaya po mahal na mahal ko po si Apo Kunching. Kaya po, Apo Kunching, kung nakikinig po kayo, para sa inyo po to. Ilang ulit mo nang ipinadarama sa akin ang iyong pagmamahal. Kahit saan, kahit kailan, ako ay patuloy mong ginagabayan. Hanggang may puso akong marunong magmahal, na ang sinisigaw, Jesus, I trust in you. Kahit saan, kahit kailan, kahit saan kita mahal, ako'y magpupuri sa'yo, o may kapal. Apo Kunching, laging isiping, ikaw ay di ko lilisanin, di ko magagawang lumayo sa iyong piling. Ang nais kong malaman mo, kung gaano kita kamahal. Hanggang may pag-ibig, laging isisigaw, I trust in you. Salamat po.
Maraming salamat, kapatid. Umpisa pa lang po yan. Ang tatawagin ko po para makumpleto po ang ating bungan ng pagbabata. Ang nagbata rin po para sa kanya, ang ating minamahal na kapatid na Beth. Salamat po, aming dakilang Ama. Puspos ng kagalakan ng puso ko sapagkat pinadama mo sa akin kung ano ang naging bunga ng pagbabata ko, nakilalanin ka, isuko ko ang lahat sa buhay ko, paglingkuran ka, sapagkat ang lahat ng mabuti, pinadaloy nyo hanggang sa mga anak ko na tumayo sa harapan ng dambanang ito para patunayan sa lahat ng mga magulang na nandirito na kung kayo'y magbabata at kikilalang ganap na mapaglingkuran ng ating Panginoon, walang masasayang sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako na ang sino mang magpapakatapat sa paglilingkod sa akin, hindi ko pababayaan hanggang sa kanyang kaapu-apuhan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi ko po kasi expected, although alam ko na bukas na sila sa ating Panginoon, subalit hindi ko po expected kung paano po niya pinag-ugnay-ugnay yung mga salita, yung mga awitin. Bilang tao, alam ko po, hindi po niya kayang gawin yun. Subalit, nandahil banal na espiritu ang gumagabay sa kanya, nagkaroon ng pag-ugnay-ugnay yung mga awitin upang maipadaman niya ang kanyang wagas na papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, siya po yung anak ko na lagi kong ibinabahagi sa inyo na nung panahong siya ay nagsisiman, nandito na po kasi ako noon, kaya po pag umuwi sila, talaga pong naakay po sila ng Panginoon sa pamamagitan ko na makarating dito sa banal na lugar na ito. At ibinahagi ko po sa inyo na one of the time before the anniversary or during the anniversary po yata yun or during the novena to the anniversary na napakarami pong tao, punong-puno ang dambana maging sa labas. At ang banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching ay nag-iid siya ng mga bulaklak. At habang iniid siya ang bulaklak, meron siyang minimensahe. At yung pong hawak-hawak na bulaklak ng ating mahal na Apo Kunching na ang mensahe, ang kinin mo, kung sino man ang makakakuha ng bulaklak na ito, makakaalis ka. Hindi ko po expected bilang tao na ang anak ko ang makakakuha kasi nandun na po sa bandang labasan. Para po bang kung iisipin, mas malaki yung chance ng mga nasa loob. Amen po ba? Subalit nang ihagis po ng mahal na Apo Kunching yung bulaklak, bumalandra po dun sa may pintuan, bumagsak sa harapan ng anak ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po, isa sa mga pagkakataon sinabi sa kanya, anak, hindi ka na para sa tubig. Dadalin kita sa isang mas magandang lugar kung saan magkakaroon ka ng kapanatagan. Doon ka na sa patag, hindi ka na sa tubig. Dadalin kita sa isang lugar, Canada ang pangalan. Yun po ang tahasang sinabi sa kanya. Kung bilang tao, parang ang hirap pong banggitin yun. Paano kung hindi maganap? Subalit, ganang Espiritu Santo, tita, parang na-out of topic ako. Pagbabata, meron na din po sigurong relationship dun yun. Kung paano po kami nagbata. Kaming pamilya, kung paano po kaming nagbata. Nang initya nga po sa kanya, sinabi sa kanya yon. Nung umuwi na po kami sa bahay, sabi po niya, Mami, parang imposible yata na makarating ako ng Canada kasi wala naman akong application.
Secondly, kapapas ko lang ng mga papers ko sa Magsaysay. Almost 5 months na ako nandito, hindi pa ako nagre-report para ibigay ko yung mga papel. Kasasubmit ko lang. Paano ko mababawi yung mga papelis na yon? Sabi ko, anak, pagtiwalaan mo ang salita ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Kung para sa'yo, sa'yo. Yan po yung eksaktong word na sinabi ko sa kanya. Sa kaparaanan ng Ama, binigyan po ng kaparaanan para po yung papelis na yon mabawi niya. Sabihin ko po sa inyo ang totoo, nag-white lies po siya. Hindi po yung lies na ikapapahamak, kundi yung lies na makabubuti. Kung natatandaan niyo po, tanda ko anak, yung kwento na meron pong lumubog na barko na maraming namatay na tao. Para po makuha yung papel niya, sinabi po niya doon sa opisina na yung lolo niya namatay. Although talagang napatay na talaga yung lolo niya. At siya, sa kanya pinaubaya yung pag-aasikaso ng hanap buhay. Alam niyo po, sa kaparaanan ng Ama, alam ko pong hindi siya nagkasala sapagkat mabuti naman po yung hangarin niya. Sa ikabubuti ng mas nakararami, nakuha po niya yung mga papel niya. At doon na nga po dumating po yung panawagan sa kanya na meron siyang kaibigan from Canada po yata yun, hindi ako sure, na sinabi sa kanya kung gusto mo makarating ng Canada, mag-apply ka sa agency na to. So nagbata po siya, nag-apply sa doon sa agency na yon at tugman-tugma po sa mensahe ng banal na espiritu. October po yon, November, the following month, nakarating po siya ng Canada. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Although nagkaroon po ng hassle yung pag-alis niya, ito po yung mga talagang pagbabata na ibinigay ng Panginoon. Nung pong aalis na siya, nung pong naka-check-in na siya, sabi niya sa akin, nag-message po siya, sabi niya, "Hi ma'am, I'm already boarding." Boarding na daw siya, papataas na yung eroplano. So, nagpasalamat ako sa Panginoon at maluwalhati makakaalis na yung anak ko. Aba po, mga after 30 minutes, nag-reading ang cellphone ko. At nang matanggap ko po yung tawag, siya po yung nagsasalita, "Mami, dinampot po ako ng mga pulis." Sabi ko, bakit? Anong nangyari? Kasi po nung nag-check-in ako, dinaan po sa detector yung bagahe ko, may tumunog. Merong metal sa loob. Yun po yung nangyari. Pinabakbak po sa kanya lahat yung mga nakaimpake niyang bagahe at pilit na hinanap kung ano yung metal na tumutunog doon sa bagahe niya. At nakita nga po, isa po sa mga jacket niyang dala, kasi malamig po sa Canada all throughout the year malamig ang klima, kaya marami siyang dalang jacket. Yung jacket ng daddy niya na hindi ginagamit, na nakahangir, kinuha niya at binaon niya. Como pulis nga po yung asawa ko, may naiwang bala ng 45 doon sa bulsa ng jacket at iyo po yung tumutunog nang i-detect yung bagahin niya. Napakabigat po kung iisipin ninyo, hindi po ba? Ito po ay magkakakaso siya ng illegal possession of ammunition kasi pumuputok na bagay. Kaya dinampot po siya ng mga pulis at inimbestigahan siya. On the process of investigation, sinabi po niya na yung jacket na yun ay sa daddy niya na isang pulis. Kaya po, nakinig naman po. Kasi po, nung tumawag siya, wala po siyang kaalaman. Dumating po yung daddy niya, sinabi ko yung problema, lumuhod na po kaming dalawa at lumulog po kami sa Panginoon. So, on the process of investigation, sinabi po niya doon sa mga pulis na nag-iimbestiga na ang daddy nga niya pulis sa krami. Ginawa po yata, if I remember it right, tumawag po yung pulis sa krami to verify na kung talagang pulis yung daddy niya. At na-verify naman po na talagang pulis, praise God, pinasakay na siya ng eroplano. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At alam niyo po, sabi nga po niya sa akin, "Mami, sa aking pagbabata, damandam ako na kasama ko si Divine Mercy. Sapagkat habang hinahakbang ko ang mga paa ko patungo sa hagdanan ng eroplano, kitang-kita ko siyang nakagabay sa akin, kitang-kita ko yung mga liwanag, katulad ng nakikita natin na siya ay nakagabay sa atin." Kaya napakadakila po ng Ama. Nagpupuri po ako at nagpapasalamat. Hindi lamang po ako ang nagbata para po gabayan at patnubayan ng ating dakilang Ama ang aking mga anak. Totoo po yung sinabi niya. Ito po ay isang
magandang inspirasyon sa mga magulang. Siguro po, nakikita kasi lahat ng Panginoon ang ginagawa natin para sa Kanya. Alam niyo po, nung sila'y elementary at high school, nang kami magkakasama pa, pag po buwan ng October, ewan ko kung natatandaan ng anak ko, kami pong mag-anak, pera lang po yung daddy nila kasi po yung daddy nila walang oras ang uwi kasi nga po pulis. Pag po month of the Holy Rosary, kami pong mag-iina, nakaluhod po kami at sa buong buwan ng Holy Rosary, nagdarasal po kami ng Santo Rosario. Naturuan ko po sila, isang misteryo, yung ate, pangalawang misteryo, yung ditse, pangatlong misteryo, siya, pang-apat na misteryo, yung bunso, palimang misteryo, ako. Ganun po namin ginagawa ang pagdarasal ng Rosario gabi-gabi. Alam niyo po, nakatala po palang lahat yan sa kaisipan ng ating dakilang Ama. Yun po siguro yung isa sa mga dahilan kung bakit yung mga anak ko, honestly and proudly speaking, lumaki po. Hindi ko po sila tinataas, hindi po nila ako binigyan ng kahit na anong problema sa pagpapalaki sa kanila. Nung pong ako'y kasalukuyang nagmamasteral, pumapasok po ako tuwing Sabado sa Manila, sa Philippine Normal University. Ayan po yung mga anak ko po na yan. Alam niyo po, pag dumating ako, nakalaban na sila. Nakasampay na po lahat yung mga damit na ginamit nila sa loob ng 1 linggo. Lahat ng dikolor siya naglalaba. Lahat ng puti, yung bunso ko ang naglalaba. At iyan po talaga napakabait. Alam po niyang pagod ako kasi po summer, mainit yun. Ang hirap magbiyahe pag summer. Pagdating ko po, sasalampak na po ako doon sa salaset. Sabay taas ng pa ako doon sa mesa nakatapat. Papasok po yan, dala-dala yung pagkain. Mami, kumain ka na. Hindi na po ako nagsasalita. Ganon po sila. Kaya ito po ay isang biyayang tinanggap ko sa Ama. Na siguro din po, mga magulang, kung mabibigyan po natin ng magandang pundasyon ng mga anak natin, sabi nga po niya, musmus pa lang siya, wala pong masasayang. Ang lahat pong iyan ay alam ng Panginoon, kaya siya po talaga ang gagabay at papatnubay sa kanila. Kaya mga kapatid, ang inyong pagbabata na ginagawa sa bawat araw na kayo nandito, dapat po magkaroon din po kayo ng tinatawag na intensyon. Ano ba yung intensyon ng pagbabata ninyo? At isama nyo po sa pagbabata ninyo na nawa yung liwanag na tinatanggap ninyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, maibahagi nyo sa mga anak ninyo, sa mahal ninyo sa buhay. Sapagkat ang biyaya ng Panginoon mula sa itaas, lahat po na yan, dadaluyan yung mga taong inyong nabahaginan. Kaya wag po kayong makontento na araw-araw nakakapakinig kayo ng mensahe. Dapat po yung mensaheng narinig nyo na yan, magkaroon ng bunga. At paano po magbubunga? Ibahagi ninyo. Hindi po yung pagdating nyo sa bahay ninyo, mahihiga na kayo na parang pagod na pagod kayo. Ibahagi nyo po lahat ng mabubuting aral na naririnig ninyo. Alam nyo po, sa tulong ng ating Panginoon, wala kayong kamalayan. Yung pagbabahagi pala ninyo, 1 o 2 sa kapamilya ninyo, na-absorb yung mga binabahagi ninyo. Kaya isang araw, magugulat na lang kayo, sasabihin sa inyo, mami or nanay or inang, sasama ako sa inyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa pagbabata, maraming naituturo sa ating magagandang bagay. Amen po ba? Paano mo naramdaman kung ano man ang nararamdaman mo ngayon? Galak ba ang puso mo? May kapayapaan na ba ang kaisipan mo? Nakakatulog ka na ba ng mahimbing? Nakakakain ka ba kahit bahog tubig asin lang yung kinakain mo pero masarap ang panlasa mo? Yan po ay bunga ng pagbabata na ginagawa ninyo kung kayo ay nandito. Sapagkat ang puso ninyo ay may galak. Kaya't ano man ang kainin natin, ang ating pakiramdam, masarap yung kinakain natin. Kaya nga po, isa po sa magandang bunga, tinuruan po ako ng Panginoon na magpakatatag. Kahit na ano pa yung mga pagdalisay na problema na dumarating sa buhay natin, nandiriyan ng Diyos. Laging nakaagapay. Gusto ko nga pong gayahin yung anak ko na mag-alay ng isang awitin, kaya lang po para pong malat yung aking lalamunan at
Baka po nakakahiya naman sa anak ko na nakakanta siya ng ganun, pero sa Panginoon, wala pong kahiya-hiya. When I am down and oh my soul so weary, when trouble comes and my life burdens me, for I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. He raised me up so I can climb on mountain. He raised me up to cross the stormy sea. When I am down, He laid me on His shoulder. He raised me up to more than I can be. Ganun po ang ginawa sa akin ng Panginoon. Pag po dumarating sa buhay ko na parang hindi ko na kayang akyatin yung bundok. Pag dumarating ang moments ng buhay ko na parang hindi ko kayang tawirin ng dagat, nararamdaman ko ang pagdamay sa akin ng Panginoon. Nararamdaman ko kung paano niya ako binubuhat. Nararamdaman ko kung paano niya ako niyayakap, na para ba niyang sinasabi sa akin, anak, nandito ang balikat ko. Humilig ka sa balikat ko, pagagaanin ko ang nararamdaman mo. Hindi ko po ito mararamdaman kung hindi ako natutong magbata sa ating Panginoon. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po uli, kapatid. Ang ganda po ng kanilang mga ibinabahagi. Natatouch po ako kasi may pinagdadaanan ba kayo? Kayo, ako din po meron. Pero kailangan magbata. Bit ang biyaya at ang minimithing gantimpala. Ang susunod ko pong tatawagin ay nawa ay isa ring maging inspirasyon, lalo na sa ating mga pasyente na narito ngayon, na dahil sa kanyang pagbabata, kitang-kita naman po, ang ganda-ganda na niya ngayon, nakakalakad na siya ng matuwid. Tatawagin ko po ang ating kapatid na Epi. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa hapong ito. Ang masasabi ko pong pagbabata na ginawa ko, simula po nung ako'y akayin ng ating Panginoon sa dahong ito. Kasi alam ko po, yung pagkakadako ko po ito dito ay kanya pong kaloob yun. Dahil bago po ako nakarating dito, mahigit 3 taon na po akong may sakit. Subalit hindi ko po naisipang nagpunta rito at dito hanapin ang aking kagalingan. Hinanap ko po ang aking kagalingan sa aking sinusinong doktor. So marami pong doktor ang aking pinagdaanan. So ito nga pong nung madako ako dito ay yung aking karamdaman ay malala na. So yun nga po sa kaloob ng Ama, inakay niya po ako dito sa dambanang ito. Kung sino po yung nakakita sa akin nung simula po nung unang madako ako dito sa banal na lugar na ito ay talaga pong hirap na hirap po akong lumakad. May tungkod po ako at saka talaga pong napakasakit ng paa ko na to. At simula po nung araw na iyon, talaga pong nagsikap ako, talaga pong nagbata ako kahit po napakasakit.
sa pagkakaupo lang po ng matagal, talaga pong napakasakit. Subalit tiniis ko po yun dahil dito nga po ay talagang nandito po ang buhay na Diyos. At nung araw na napunta ako dito na tinanggap ko siya at nakilala ko po siya, araw-araw na pagpunta ko po rito ay nakilala ko ang ating Ama at sa pakikinig ng mga kanyang mga banal na salita sa pamamagitan po ng pagpapahayag ng ating mahal na Apo ay yun po ang parang nagiging gamot po para sa akin. Kaya po, sa araw-araw po, unti-unti po yan, unti-unti nababawasan yung aking sakit. Nung una ko nga pong, siguro po mga unang isang linggo, dahil sobrang sakit nga po noon, sabi nga po nung mga anak ko, dahil pagdating po sa bahay talagang namamalipit po ako sa sakit. Di ko alam kung ano gagawin ko. Nasabi po nila na, sabi na mama, lalo kayatang lumalala. Kasi nga po talagang naaawa sila sa akin dahil sa sakit po na talagang pinagdadaanan ko. Subalit nagtibay po ako. Sabi ko mga anak, hindi, sabi ko. So nagtibay po talaga ako. Talaga pong araw-araw sinikap ko kahit po talaga masakit. Subalit ngayon nga po, ito, nakita nyo, hindi na ako nagtutungkod. Noong una po, hindi ako maagang pumupunta kasi nga po nahihirapan po ako ng matagal po ng nakaupo. At saka hindi po ako makasama sa Joyful. Dahil hindi po ako makatayo. Subalit ngayon, unti-unti hinahabol ko na po yung joyful song. Nung una po, hindi ko man lang maiganyan yung paa ko. Basta nakatayo lang po ako, so kamay lang po ang ginagamit ko. Subalit ngayon, naigaganyan ko na po yung aking paa. Nakakakenting pa po ako. Dati po, hindi ko maigalaw pati ang aking bewang. Ang hindi na lang po yung talon. Hindi pa po ako makatalon. Subalit, makakamit ko po yun. So, sa akin pong pagbabata, hindi lang po ito ang aking nakamtan. Napakarami pong biyayang pinagkaloob ng Ama sa aking pagbabata. Kaya po talagang lubos ang pasasalamat ko sa Kanya at ako'y inakay niya dito sa dambanang ito. Dahil dito po talaga nakita ko ang lahat at ang kagalingan. At unang-una nga po ay ang paglinis sa aking kalooban at hindi lang po ang aking katawang lupa ang unti-unting gumagaling, kundi yung aking kaluluwa. Kaya po talagang nagsisikap po talaga ako na sa araw-araw po ay makatugon sa Kanya, sa Kanyang kalooban, at kung maaari po lahat po ay maisabuhay ko yung Kanyang mga banal na salita. Yun lang po at maraming salamat po. Maraming salamat, kapatid. Tunay nga na napakalaki ng pagbabago na nakikita natin sa kanya simula nung mapunta siya dito. Obvious naman po na talagang nagbata ka, kapatid. Dahil dito po siya lagi nakaupo noon. Hirap na hirap po siya papunta pa lang dito. Pero ngayon, tinan niyo naman, nakakaparot pa dito na siya dito sa harapan. Kadarating lang po ng isa ko pang tatawagin na sabi nga natin na nagbata at isa na rin po siyang CAPS ngayon. Tinatawagan ko po ang ating kapatid na Amang Lagman. Magandang umaga po sa tanghali ito sa inyong lahat. Talaga po hindi ako pupunta rito kasi po test ng mga apo ko. Sabi nung manugang ko, yung panganay, ang pasok 10 to 12. Tapos yung bunso 1 to 2. Sabi ko lalabas na si Apo ng alas 2. Nayari po ng alauna medya yata. Sabi ko pwede pa ako dumiretso. Kaya pala magsishare ako ng hiwaga sa akin ng Panginoon. Yung pong mga bago pa dito, gusto ko lang pong malaman ninyo, i-share ko sa inyo ang nangyayari sa akin. Kaya po ako napunta dito sa dambanang ito. Ako po na-stroke. Yung pong pagkaka-stroke ko, hindi po basta stroke lang, talaga pong matindi. Yung pong may NGT po ako noon. Nung po ako pumunta rito, naka-wheelchair, tapos may NGT ako sa ilong, nahuso ako sa ilong, at saka ho, sinisinok ako. At
tsaka yung mata ko, duling na duling. Pagka hindi ko tinakpang ganun yung isang mata ko, nahihilo po ako, umiikot yung paningin ko. Kaya po noon, pag aking nakikinig sa banal na salita na sa ating maapong kunsing, may takip po yung isang mata ko. Pag po medyo ngawit na, mga isang oras, yun naman pong kabila. Yun po. May baon po akong tabo kasi po yung laway ko hindi ko madura dahil po nakalaki itong lalamunan ko. Kaya po ang ginagawa ko po nun, pinapahiran ko po ng tissue. Pinudukot ko po ng tissue yung ganun yung laway ko, tsaka ko nalalagay doon sa tabo kong dala. Sabi nga po nung nanay ni Boss Bailon ayaw raw niya akong katabi rin dahil nandidiri sa akin nun. Napakabait po ng ama. Dahil po, ilang buwan lang po, natanggal na yung NGT ko. Tapos po, hindi na ako nahihilo. Tapos po, nakakalakad na po ako. Kaya lang po, alalay ako ng may dalawa akong tao na misis ko tsaka yung kapatid ko. Nakahawak po ako sa kanila. Kaya po ako, pag binibendisyon dito ni Apo, ang sabi po sa akin, magbata ka lang ka anak, sabi sa akin. Pagpatuloy ka kang magbata. Alam niyo po, sa pakikinig po ng mga banal na salita, doon ko po nalaman na marami po pala akong pagkukulang sa Panginoon at kamalian. Doon ko po nalaman na kailangan po pala tayo maging mabait sa kapwa. Mahalin daw po natin ang ating kapwa para na nating minahal ang Panginoon. Noon po ako po driver po ng isang may pera po rito sa bahay pare, si Danilo Boy Bailon. Ako po yung personal driver bodyguard niya. Noon po, palibasa po ako may baril noon, medyo yumabang ako. Tapos po pag po ako yung uwi sa amin, palibasa po yung aming bahay, malayo po sa may pintuan, sa may gate namin. Pagka ayaw magising ng miss ko, binabalibag ko na ng bato, ayaw pong magising. Nagpapaputok po ako ng baril. Yung pong mga kapitbahay ko na siguro nagugulat. Tapos po minsan pag nauwi pa ako, minsan lang po kasi isang buwan kung makakatulog ako sa amin,